Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Alam niyo ho, sabi ko ho kasi kay Bebot Alvarez, Speaker of the House, si Pantaleon Alvarez, sabi ko sa kanya, Bot, kumusta ang situations nga? Sabi ko, ito yung pinag-uusapan ngayon, yung the golden years of infrastructure. Kinakailan ng tulong ng ito ho, yung mga economic managers, ito hong administrasyon na talagang sa Kongreso, ma-restructure ho. May isaayos ho yung sinasabing tax, buwis. May mga bagay na kinakailangan maisaayos ho to kasi alam niyo naman ho, popondohan ho, nasa balita ho yan sa economic managers that the golden years of infrastructure will be in the next 5.5 years. So, anong ibig sabihin ho niyan, mga boss? Eto ho, popondohan ho yan about 8 trillion pesos. Yan ho'y sa pamamagitan ho ng pagkipagtulungan ho ng pribadong sektor, ganun din ho sa gobyerno. So, tulong-tulong ho yan para maisaayos ho yung i-build infrastructure, airports, seaports, roads, and many more. Traffic, they'll be discussed, mass transportation. Ito ho yung mga bagay. Pag yun hong ginagawa yung mga infrastructure projects na ho yan, dagdag trabaho ho yan eh. That's basically stimulating the economy because it's also job generating. Pero dito sa parte to, madali ho magsalita to say the golden years of infrastructure. Umaasa ho yung mga mamamayan. Hindi lang ho sa gobyerno, pakipagtulungan din ho ng administrasyon at yung Senado at Kongreso na magbibigay ho ng ayuda. Pag sinabing ayuda, support, not finances, not financial, although indirectly nakakatulong din ho yan pagdating ng mga budget ang ating Kongreso. Pero ito hong pag-structure ng buwis. Kasi kung 8 trillion, paano ho, in order for you to service this 8 trillion, there must be a system of collection, revenue generation, and revenue enhancement. Anong ibig sabihin? Yung sistema ho, pamamalakad na tingnan ng igi yung pagbubuwis kasi lahat ho na mga gagastusin ho dyan na trillion, may panggagalingan ka ho dyan sa buwis ho yan eh. Yung sinasabing sistema ho, yung hong kasalukuyang job, ito ho yung tax generation, tax collection, tax enhancement, or revenue and tax. Ito pag sinabing tax, revenues na ho yan eh. Okay, revenue generation, revenue collection, revenue enhancement. Saan ho kukunin yan? Sa mga tax ho yan, sa pamamagitan ho ng Bureau of Internal Revenue, ganun din ho sa customs ho eh. Sa Bureau of Customs. So, sila ho yung mga generating bureaus for revenues, which means buwis. Kaya lang kasalukuyang buwis ho natin mga boss, kinakailangan may sa ayos yung struktura. Kasi alam nyo, naniniwala ho nagulat nga ho kung sinabi ko anong support na may bibigay ho ng Kongreso sa administration sa economic managers na talagang gusto nila ito may restructure para na sa gayon makakatulong na hindi ho yung maudlot o di kaya baka naman yan ay magkaroon ng mga obstruction, may mga obstructionist kasi na kumukontra, depende ho kung ang Kongreso ho'y talagang susuporta. Hindi, majority ng mga nasa Kongreso susuporta for the development, infrastructure development. Malaking bagay ho yan. Pero ito ho mga pag-usapan ho natin. Ito hong revenue generation sa pamamagitan ho ng buwis, i-structure ho muna yan sa BIR, ganun din ho sa customs. Naniniwala ho kasi na in passing sabi ho ni Bebot Alvarez, eto raw hong itong VAT, Value Added Tax. Kung maaari, palitan na ho yan ng GST, which is Gross Sales Tax. Ano hong ibig sabihin yan? Sabi niya, Ben, kapareho na sa Singapore.
So sabi ko, then anong sistema yan? Well, we have to restructure that kasi yung mga VAT na yan, yung mga VAT na yan, value added tax, ginagamit niyan, inaabuso yan, ginagamit yan, naaabuso yan, na mga malikhaing mandaraya na mga negosyante, malalaking establishmento o yung mga mayayaman at yung mga institusyon na mga sinasabing retail, yung mga malls na yan, kung sino-sino pa dyan, kasi sa value-added tax, sabi niya, nabibili lang yung mga resibo na yan para in short, racket yan. Sabi ko, anong pamalit mo yan? Sabi niya, kapareho ng Singapore, gross sales tax, GST. Ngayon, ang ibig sabihin ng gross sales tax, mga boss, siyempre, sabi ko, paano mo ba baguhin yan? Sabi niya na we need to do some creative infrastructure din doon sa sistema, sa computerization, online, kasi pag bumili ka, nandoon nakikita mo. Nandoon, built-in na yan para sa BIR. Although madaling pag-usapan ho yan kasi ang sinasabi ho ni Bebot Alvarez, yung VAT kasi naabuso yan Hindi lang naabuso, ginagamit pandaraya rin ng ibang mga negosyante. Sabi niya, halimbawa, may mga malilit na negosyante para lang makaiwas, binibili, nangungulekta ng mga resibo na hindi naman lang binili, ginagamit, nilalagay nila sa sarili na lang, kunyari, para ma-deduct nila, para malit yung kanilang babayarang buwis. Mga boss, yung kanilang sistema ho ng ganitong sinasabi ho natin, yung mga buwis na yan, na dun sa nakukuha sa ginagamit ho ng ibang mga negosyante. Sabi niya, kung yung gross sales tax na yan, doon makikita ng gobyerno. O ngayon, mga boss, sige. Kasi para sa akin na medyo nakatawag ng aking pansin na sinabi ko ni Bebot Alvarez na yun daw hong mga VAT na yan nagagamit at ginagamit pang-aabuso at pandaraya ng iba. Sino sa inyong nakikinig sa atin ng mga negosyante? Na mga representante ng negosyante nagtatrabaho sa mga malalaking establishmento, malalaking institusyon na kumikita kayo pero mandaraya kayo para mabawasan pagbabayad ng buwis. Nakikita niyo ba ng mga negosyong yan? Sino sa inyo? Siguro yung mga nakaka-relate ho doon sa mga gumagawang pandaraya, pero sa isang ordinaryong tao, taxi driver, working class, yung mga tao nagsusumikap magtrabaho para maiahon ang kalidad ng kanilang pamumuhay, will agree with me on that kasi yun hong istruktura din para doon sa mga binubuwisan ng mga empleyado, kawawa ho yung malaking porsyentong binabawas sa mga working class. Habang itong mga gahamang putok sa buhong mga mayayaman, nandaraya, lahat na instrumentong pandaraya, ginagawa na itong mga pendehong to para madaya yung gobyerno sa pamamagitan ng sistemang ginagamit ng BIR, yun din yung sistemang ginagamit ng pandaraya nitong mga malikhaing putok sa buhong nakatuwad ng mga kokoteng kawatan. Sa akin lang ho kasi, itong sistema na ho to, kinakailan yung sistema na yan talagang maipatupad para nang sa gayon, kung ano man yung utang, kung ano man yung loans sa mga binibigay sa atin, may bayad tayo dyan Paano mo babayaran yan kung mahina yung sistema ng pangungulekta ng buwis? Kaya kinakailangan may structure ho yan Eto naman pagdating sa BIR pa lang ho yung sinasabi ho natin, eto naman pagdating sa customs. Alam niyo ho kasi, pag sa customs at BIR, ito ho yung mga sinasabing the backbone of revenue, pagdating ho, pag revenue, the generation collections sa mga generated revenues. And hindi lang ho generated revenues, collection of revenues. Hindi lang ho sa collection, enhancement of revenues. Pagpadagdag na hindi man masakit sa bulsa at masakit sa likod ni Juan de la Cruz, bagkus sa mga negosyanteng kumikita. Yun ho Sistema ho Kaya lang, iba pa yung sistema. Pag naglalagay ka ng sistema, may mga malikhaing putok sa buho. Gamit din yung kanilang mga putok sa buho mga accountant at mga kawatang mga kung sino yung mga lawyer nag-a-advise dyan. Gagawa rin sila ng sistemang pandaraya. Kinakailangan ho yung kulturang ibang klase na hindi ka ganun kadaling magdaya kasi may way to audit sa sistema mo Wala ho dapat yung sinasabing proteksyon na magagamit mo, na gagamitin mo
Sa halip na para makakolekta na maganda ang pamahalaan, ay ninanakaw at ginaabuso ng mga ilan-ilan. Yun ang aking sinasabi, mga boss. Kung ngayon, mga boss, kung yung sinasabing nakita nila na madali ho kasi manggaya ng sistema or tax structure sa pamamagitan ng Singapore, wala ho masyadong kawatan doon sa Singapore eh. Ang daping kawatan at korap at mga manandarambong dito sa atin, mga Pinoy. Alam niyo, pasensya na, aray. Di ba? Yun ang kinakailangan. Tandaan ho natin, ako ho, nagsasalita lamang. Ang presidente ho kasi si Duterte, napakasimpleng tao, inaakusahan mandaraya na nagtatago ng bilyones na sinasabi ni Trillanes na putok sa buho rin yung ito kasi honest ho yan. So we need to have a culture of honesty. Nahirap po yan para tayong Don Quixote nito eh.